Mga kabombo, nung mga nakalipas po ng mga araw at mga linggo, ilan pong mga grupo po ng mga magsasaka yung ating nakapanayam at nakunan po ng kanilang pahayag regarding po dito po sa mainit-init na usapin sa flood control projects dahil tayo naniniwala one of the sectors po talaga na naapektuhan dito po sa mga ghost flood control projects, mga ghost flood control projects, yung mga substandard na pagkakagawa ng mga flood control projects dito po sa ating bansang Pilipinas ay ang ating mga magsasaka. Di po ba? Kasi di ba na lubog sa tubig baha, hindi lamang po yung kanilang mga sakahan as well as sa kanilang mga tahanan, mga kabombo. And bilang chairman po no ng sektor po o ito pong Agriculture and Constitutional Amendments Committee ay kinunan din po natin ng pahayag tungkol po sa bagay na ito si Senator Kiko Pangilinan, no, lalong-lalo na doon po sa kanilang ginawang pag-iikot sa iba't ibang panig po ng ating bansa o yung mga natatanggap po nilang mga monitoring na feedback din from the agriculture sector kaugnay sa usapin po na ito. So atin pong pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senator Kiko Pangilinan dito po sa mga usapin. Definitely. Ang Bulacan, halimbawa, ang Pampanga, malalaking producer din yan ng palay. Aba, ibinaha, hindi ba? At apektado ang mga tanim. Kaya napakahalaga na maayos itong problema ng water resource management. Actually, sa totoo lang, ang flood control ay isang component lang yan ng pag-manage ng ating tubig. 'Di ba? Dahil maraming ano yan eh. Flood control, irrigation, potable water, hindi ba? Na dapat ma-manage ng tama. Kaya nga, ang naging posisyon natin dyan, alam nyo ba, Justin, na tayo ay naghain ng panukalang batas para sa Water Department of Water and Resource Management. Ano ibig sabihin niyan? Kinikwento natin, merong 18 river system sa buong Pilipinas, 18 major. Lahat yan, pag hindi mo ginawan ng water management na tama, dire-diretso pababa hanggang doon sa mga basin at kaya nagbabaha. Pero ang ginagawa ngayon, ang sistema, una, kinurakot. Pangalawa, substandard. Pangatlo, doon sa baba, nilalagay itong mga substandard na kung ano-anong mga flood control. Wala dito sa taas. So, ibig sabihin, kahit na anong ilagay mo doon sa baba, dire-diretso pa rin ang tubig. At pagka binaha ang ating yung ating taniman, yung bukid, ubos ang topsoil, ubos ang lahat ng micronutrients ng lupa. So anong kapalit nun? Eh di kailangan magdagdag ng pataba. Eh usually ang pataba puro chemical na fertilizer, di lalong na apektuhan yung ani. Kaya yung kailangan mula sa baba, sa taas, hanggang sa baba. At mind you ang isang proyekto na maaayos yung river system, ang budget siguro anywhere between 15 to 20 billion at maraming taon. Ibig sabihin, sa 918 na river systems times 15 billion to 20 billion ay mga 350 billion. Ibig sabihin yung isang budget ng flood control na taon, nung nakaraang taon, pwede mo nang ayusin yung 18 river systems natin sa buong Pilipinas sa isang taong budget. So mali ang paggastos ng budget, kinukurakot sa halip na ayusin yung integrated water resource management. So ano ang matutugunan doon? Patubig para sa mga irigasyon. Hindi na babaha dahil mai-imbak, water impoundment. At hindi na rin magkakaproblema sa drinking water. So tatlo ang solusyon, tatlo ang matutugunan sa nasabing budget. Kaya dapat yun ang isulong natin. Ang bayan naninindigan, ang puwersa na siyang magiging posible na tayo'y makakita ng pananagutan at hustisya. Maraming salamat, Bombo Justin. Huwag tayo magbibitiw
kapit lang. Tuloy-tuloy nating hanapin ang solusyon sa mga problema ng bansa at sa katotohanan at pananagutan.